Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. It's August 17, ngayon taong kasalukuyan at Tuesday. Kamusta po kayo lahat mga gulo kong mga tagapakinig? Ako po si Sel Baez, and again, I'm inviting you to join me hanggang 11 o'clock ngayong umagang ito sa isa pang pagtatanghal ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Napapanood, naririnig dito sa platform o channel na ito sa inyong Facebook. So again, ako po sasamahan katulad ng mga nagdaang mga pagtatanghal ng aking technical director, Nash Baisa, ganun din ang chef ng palatuntunan. Well, of course, we have to live, sabi nga, with full stomach. Sabi nga po, mahirap sa mga panahong ito na ikaw ay gutom, hihina ang iyong resistensya. Kailangan malakas na immunity ang kailangan, enable to, brush off itong COVID-19 sa iyong pangangatawan. So, ating makakasama si Manita Baisa Kapampangan. Ganun din, anytime now, tayo ay iuukap ng ating mga kasama mula sa Calgary, Alberta, Canada sa Pinoy Hour. At tayo, afterwards na tayo po'y malink at mahook up, ay maririnig, mapapanood sa iba't ibang dako ng ating daigdig. At papapasama sa marami nating mga viewers and listeners here and abroad dito sa Broad Streamcast Communicators. So, without much further ado, mga gulo kong mga tagapakinig, good morning kay Emil Carion, isa po sa ating mga kasamang broadcast journalist. Makagaling nitong ating kasamang ito sa industriya. Emil Carion. Good morning, Emil. At ang sabi niya, wow, fan mo ako, Captain Sel. Thank you. Thank you so much, Emil. And, if I may reciprocate what you have said, it's a common feeling. Sabi nga po, okay. Fan mo rin ako, Emil. Okay. Thank you so much. So, without much further ado, ngayon pong araw ng Martes, welcome sa isa pang edisyon ng inyong palatuntunang Digital Patrol. All right. Okay. Oops. May humahabol. Sandali. Okay. Thank you. Thank you so much. And of course, ang lahat ng ating mga kasama sa Paglilingkod Bayan ay Pinoy Hour. Anytime. I know na tayo ihuhukap nila. Just waiting for the confirmatory word coming from John, and hello to his wife na si Melody and children. And of course, over 100,000 nating mga kapwa Pinoy dyan sa Alberta, Canada who are watching and regularly listening to the program. From Carlos Bernardo, Aloha Kabayan. Looks like Carlos is watching and listening from Hawaii. Am I right? Kindly confirm, Carlos Bernardo.
Inulit niya muli, aloha. Well, ganun po ang pagbati sa Hawaii. Both welcome and goodbye. Aloha. Thank you. Thank you so much. At sa lahat ng ating mga viewers in various parts ng bansang Amerika, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay? So, meantime, atin na pong, kinonfirm ni Carlos Bernardo and Carlos or Carling, whatever, o Kaloy, is watching from Hawaii, USA. Thank you so much. All right. So, like, and share the program. Bueno, mga gilo kong mga tagapakinig, this time, atin namang pakinggan itong balitang panahon. Ito naman ay sa pamamagitan ng ating weatherman, weather forecaster na si Joey Figuracion. Okay? So, let's listen to Joey's report direktamente mula sa Pag-asa Forecasting Center. Good morning, Joey. Magandang umaga po at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa kasalukuyan ay easterlies ang apekto sa buong bansa. At ito ay mag-aatid ng kalagyan sa pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, sa Caraga, Northern Mindanao at sa Zamboanga Peninsula. Yung nalalaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay generally fair ang panahon. Kung mayroong mga pag-ulan ay mga pulo lamang at daglian. Malaking chance niyan bandang hapon hanggang madaling araw. Ang ating agos ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Wala tayong inaasahang bagyo na papasok sa ating area of responsibility in the next 3 to 5 days. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ng aming website sa bangotpag-asa.dst.gov.ph. Yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Joey Figuracion. Maraming salamat. The next 3 and 5 days are apparently sunny days dito sa ating bansa, mga gulo kong mga tagapakinig. So thank you so much, Joey Figuracion, live and direct mula po sa Pag-asa Forecasting Center sa kanyang ulat panahon. Emil Carrion says, watching from Patikul, Sulu, papunta ng Tacloban City and Basay, Samar. Uy, ingat Emil, Thank you. Maybe Emil is on a coverage, and he's there in Mindanao, doing his thing, sabi nga po, as a journalist and as a broadcaster. Okay? From Montreal, Canada, Morning Manong says, the youngest sibling in the family. Pero I guess, are you in your house now, Norma? Norma Baisas Whale. Because I understand, she started her first duty ngayong araw nito after her very successful knee operation that took her about months to recuperate. Okay? So, thank you so much, and we're happy to note that you're back on your feet and back to your work as a frontliner. Yes, indeed, she's a nurse sa Royal Victoria Hospital in Montreal, Canada. One of the famous hospitals here and abroad, sabi nga po. Itong Royal Vic. Alright? Yes, sabi ni Uma, yes, I worked this morning. I was off for 4 months pala siya nag-off. Anyway, we're happy indeed, Norma, that you have finally and fully recuperated. Now, I'd like to say thank you so much and happy listening to Mirna Alcid Sikihor, a cousin watching from Sipocot, Kamsur. And likewise, I'd like to greet her husband and 4 children. And similar greetings go to listeners and viewers from Sipocot, Kamsur. Thank you so much for watching. At good morning, Sel Baisa, ang bati ni Mirna. Good morning.
Kas Mirna. All right. Now, another greeting coming from abroad, from Kuwait, an OFW, another frontliner, si Miss Cynthia Buste. Good morning po, Captain Sel, and to all your viewers. Thank you so much likewise, Cynthia, and pass on these words to your fellow OFWs and fellow kababayans in Kuwait, dyan sa Middle East, to take all necessary precautions. Mag-ingat tayo sapagkat hindi biro itong pandemic na ating ngayon ay nararamdaman at ngayon ay patuloy na nagpapanghawa, patuloy na nakakaapekto sa ating maraming mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi even where you are and elsewhere in the world. Now, gusto niyo mga oras na ng oras po ginap ng 9 minutes before 10 o'clock ng umaga. Ay po'y nasa unang 30 minutes ng program. Now, COVID update. Alam ko marami sa ating mga kababayan ang inaantabayanan itong COVID report. As of yesterday, patuloy ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID dito sa Pilipinas. From Gigi Makapagal Salaw, good morning po, sir. Good morning, Gigi. Good morning, good morning, good morning. And to all the Salaws, of course, that includes the center man of this channel, Tony Salaw, and family, okay? From LB Baisa, likewise watching from Montreal, Canada, ang sabi ni LB, hi Manong, and to all watching your program, ingat kayong lahat. Thank you so much. And the same goes to you, LB, And good morning to gods and children. To Carmen Sibilia, also of Montreal, Canada, I know Carmen is watching and listening to the show. As of yesterday, ang total na bagong kaso ng COVID na pumasok sa ating bansa ay 14,610. Ganong karami po, mga dulo ko mga tagapakinig, new cases. Nagdala sa total na bilang na 1,755,846. Ang mga gumaling naman, okay? Thing to consider, 10,674 ang mga gumaling. Thank you, Lord. Okay? Nagdala sa total na bilang since na nagumpisa itong COVID-19 sa Pilipinas sa 1,618,808 cases. Ang mga namatay, sinunduna ng ating Creator, as of yesterday, ay 27 na nagdala sa total na bilang ng mga namatay na mga kababayan sa Pilipinas sa 30,366. At ang mga aktibo, yung mga hindi pa gumagaling, yung hanggang sa mga sandaling ito ng ating pagbabalita, ay mga nasa pagamutan pa, sa iba't ibang mga pagamutan dito sa ating bansa, both in private and public, na unti-unting napupuno na yung mga hospital beds at maging yung mga isolation rooms, maging yung mga tent na nagsisilbing mga isolation quarters at mga emergency room sa mga compound ng mga pagamutan. Lalong-lalo na dito po sa National Capital Region ay 106,672. I'll repeat, 106,672 itong mga hindi pa gumagaling at patuloy na pinagagaling ang ating mga doctors, mga nurses, mga hospital workers, and other frontliners who's lending their arm and assistance
sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga pagamutan sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. At ang latest, ang National Capital Region o itong Metro Manila area, ganun din ang Calabar Zone at ang Central Luzon were among the top 3 regions in the country na ngayon po ay nangunguna sa talaan ng may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Bueno, gusto niyo mga oras ng oras po sa Pilipinas, ginap ng 10 o'clock in the morning. Indeed, we are on our second and final portion of the program. 1 hour po tayo magsasama until 11 o'clock ngayong umagang ito. So, let's make use of this last remaining hour. Allow yours truly na ibalita pa sa inyo itong mahalagang mga impormasyon na nasagap ng Digital Patrol mula po sa ating pakikipag-usap sa mga tao sa likuran ng mga balita at ganoon din yung mga ulat na ating tinanggap mula sa mga gumagalang mga tagapag-ulat ng palatuntunan at ng broad streamcast communicators. I'll repeat, unti-unti nang napupuno, kung hindi mang nag-o-overspill itong mga pasyente ng COVID sa maraming mga pagamutan dito sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At maging ang mga isolation rooms na itinayo, abay napupuno na rin. Hindi na biro itong ating nararamdaman. Ito ay dulot pa rin ng Delta variant. At yung iba pang mga variants na nagpapataas ng kaso sa COVID-19. Now, ang Delta variant cases na 10 ulit ng itinaas o 10 ulit na tumaas itong epekto nito, itong buwang kasulukuyan ay nagdala na sa total na 182 Delta variant cases. At sinabi pa rin na lubhang nakakatakot ito pong variant na ito because it's highly transmissible. Meaning, ito po ay nakakahawa ng malakas o malakas makapanghawa, mabilis makapanghawa. Melito Rodelio Militante, watching from Calamba, Laguna, says, Buenos días, señor Sel. Especialmente a todos los espectadores y oyentes de su programa Digital Patrol. Pinahasa tayo dito sa pagiging Espanyol ditong ating kasamang Melito Rodelio Militante. Ibang dating Bumabate ng kanyang morning greetings sa Spanish. Yan. Inong araw, hirap-hirap ako dyan sa subject na yan. Spanish. By the way, Melito, kayong linggong ito, bibigay yung inyong ayuda. Yan ang balita ng DILG. Kalamba. Bibigyan kayo. At meron pa isang lalawigan. Doon nagkakamali ang Cavite. Cavite at Laguna ay bibigyan ng kanilang ayuda sa ngayon sa DILG. Alright. Ang sabi ni Uma, you read Spanish very well, Manong. Sabi, thank you, Pampalubag loob. Okay, thank you. Thank you, Uma. Sabi nga po, ang Ilocano, speaking and talking of in Spanish, sabi niya. Pwede si Manita. Sa Buangay niya, Cebuana po yun Yun magaling sa Spanish. Yan, yung Chabacano. Galing mag-Chabacano nung. Okay. Anyway, thank you so much for that word, Norma.
Thank you, Uma. Okay, now, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Alam niyo po ang Philippine General Hospital, the latest word we got, lahat po ng mga hospital bed intended para sa COVID-19 ay okupado na. At alam niyo po ba sa PGH na dati ay napakaluwag, ngayon po pati pasilyo ay meron ng mga kama. Nilagyan na ng kama, enabled to accommodate yung mga ating mga kababayan na isinugod sa napagkit na pagamutan dahilan dito sa COVID-19. What else? Maging ang Santa Ana Hospital, diyan sa apparently Santa Ana, Maynila, punuan na rin. Inyong maalala na si Yorme Isko Moreno ay nagpadala diyan sa Santa Ana Hospital matapos na makaramdam at finally found out na siya po ay naulitan nitong COVID-19. Pero asymptomatic at mild lamang. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, Sir Sel, ask ko lang po, ilang taon ka na po ba? Okay. Secret. Ayan. Thank you so much, Melito. Yes, malapit ka na dyan sa iyong hula na yan. Maraming salamat. Now, what else? Ang mga pagamutan sa Dasmariñas, Cavite ay iniulat din na pawang ganun din ang sitwasyon. Fully loaded at overspilling itong ating mga kababayan na isunugod doon sa pamamagitan ng iba't ibang mga transport facilities at maging ng ambulansya. Alam nyo, dito sa National Capital Region, lahat ng oras maingay sa wangwang ng ambulansya. From different parts ng lalawigan at maging dito sa kalapit na mga lungsod sa National Capital Region, abalang-abala ang mga ambulansya sa pagdadala sa mga pagamutan dahilan dito sa COVID-19. Kaya naman, nakoy, kaingat ho kayo sapagkat hindi lamang iisa, hindi lamang dadalawa. Itong ulat na nagsasabi na meron pong road accident, banggaan sa pagitan ng isang sasakyan at ang ambulansya. Many cases, ang ambulansya ay nag-figure dito po sa road incident na katulad dito sapagkat maluwag ang kalye, yung mga apor na mga motorista, of course, they're enjoying driving. Kaya namang antutulin ng mga sasakyan. Plus matulin yung ambulansya, kaya they met accidentally sa mga intersections. And what you know, aksidente ang nangyayari at ang resulta. Kaya ingat po tayo, lalong-lalo na sa ating mga motorista kapag medyo nakakarinig kayo ng alarma o wangwang, kaingat na kayo lahat kung kayo po'y daraan sa isang intersection. Okay? Buti na tayo po'y nakapag-iingat. Coming from Dallas, Texas, USA. Sabi ni Precious Estrada, another sibling. Good morning everyone watching your show. Maraming salamat, Preci or Precious. At good morning to your husband, Harry Estrada, and children, all nurses, plus isang would-be engineer. Thank you. Thank you very much. From Melito Rodelio Militante, parang di ka pa senior. Magpaitim ka lang ng buhok. Thank you. Maraming salamat, Melito. Oo. Hayaan mo. At I will, and I do consider what you're telling me in the show. Mula pa rin dito po sa lungsod ng Quezon, yung pong mga pagamutan na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga isusugod na mga COVID-19 cases. Ang Lung Center, napilitan ng magtayo ng mga tent, mga isolation tent, at ginagamit ding emergency tent para sa ating mga kababayan.
araw-araw halos merong mga naghihintay, maging yung bakanteng mga espasyo diyan sa Lang Center compound, may mga sasakyan nakaparada. Hopefully ay mabalitaan ng espasyo ng kwarto diyan sa Lang Center para naman sila ay ma-accommodate. Ganyan po ang labanan sa mga pagamutan ngayon. Maging sa Cebu City, nako, Diyos Marisep. Maging sa Cagayan de Oro City. Maging diyan sa may gawin ng Ilocos. Yan na rin po ang problema ngayon. I understand sa Isabela, Cagayan Valley. Hindi ba't si Governor Mamba nag-request na sa IATF na isa-ilalim na sa ECQ status ang Tuguegarao City? For reasons you and I know at this time, dahilan sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ano na kaya yung naging tugon ng IATF sa rekomendasyon ni Governor Mamba? Maging diyan po sa Isabela, sa Ilagan Isabela, naka-lockdown na. Ang Ilagan Isabela ang capital ng province of Isabela. Good morning kay Vice Governor D and family. Magandang umaga po, sir. And likewise to Governor Albano ng Isabela. Incidentally, Governor D is leaving no stone unturned upang makatulong sa kanyang mga kababayan diyan po sa Isabela. At yun ang marching order ni Governor Albano sa lahat ng mga provincial doctors, provincial nurses, na pag-ibayuhin ang kanilang ginagawa upang sa gayon ay tuluyan ng malabanan itong COVID-19 diyan po sa lalawigan ng Isabela. Now, alam nyo, ito ang medyo masakit na balita. Sa ngayon po kay Dr. Meldrin Alonte ng Binyan Laguna Hospital, siya po ang direktor. Meron ng mga kaso ng pagkamatay dahil dito sa COVID diyan sa Binyan Laguna Hospital. Alam nyo kung sino yung mga namatay? Yung po yung nasa parking lot. Mga tao na nasa parking lot at mga naninirahan sa Binyan at kalapit na mga lungsod at bayan diyan sa Laguna na naghihintay ng pagkakataon na sila ay ma-accommodate. Wala na ho. Sinundo na ng creator. Yan po ang masakit nating ulat. Ano po? At isang masakit pa, itong banta ng mga local na mga frontliners, mga nurses in particular, sa iba't ibang mga pagamutan. At sila po ay nagbabanta ng tinatawag nilang sila po ay mag-i-strike. Ito ay dahilan dito sa malaking halaga na di umano hindi ginastos ng Department of Health. Kung hindi ginastos, ano na? Maruse po, Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, para ka pong anghel, Sir Sel. Nandito mga BHW, kinukuha ang name ko para daw sa 1,000 na ayuda. Sabay ha. Ito siguro yung mga taga-barangay. Barangay workers. Kinukuha na ang pangalan ni Melito. Ayan. 1,000 ang ayuda na tatanggapin ni Melito. Okay. Baliwala kay Melito yan eh. Very enterprising itong mamang ito. Merong mga taniman ng gulay at meron siyang poultry. May mga manok na pinilalaki at inilalako. Yan si Melito. Okay? Good morning, Philippines. Ang pagbati ni Carmen Sevilla from Montreal, Canada. Magandang umaga raw sa iyo, Carmen.
mula kay Nanette. Alright? Talagang mga BFF. Oh, si Carmen at si Manita. Alright. Now, ayun nga po, yung threat na itong tinatawag na hindi, mass resignation. Bukod sa mass strike, mass resignation, magre-resign sabay-sabay itong mga health workers. Sapagkat yung pera na hindi ginastos ng DOH na nagkakahalaga ng 11 billion out of the 7 o 67.3 billion na inallocate diyan sa DOH ang hindi ginastos. Ang sabi ho ng mga frontliners, local frontliners, intended yung perang yan para naman sa amin, hindi naman pala ginagalaw. Alam nyo, mabalita ako sa inyo. Ang sabi ho ni Mayor Digong, I'm referring to Pangulong Digong, ayaw patawag ni Pangulong Digong ng Pangulo, ayaw patawag ng Presidente. Ang gusto ni Mayor Digong, tawagin siyang Mayor at huwag Presidente. Ang sabi niya po kay DOH Secretary Roque, oy, huwag kang mag-resign. Sabi niya, sapagkat alam nyo, 2 beses na palang nagtangkang mag-resign itong si Duque. Talagang iba ang dating itong si Duque kay Mayor Digong. Kaya sabi ni Mayor Digong, huwag ka magre-resign sa kanyang palatuntunan kagabi doon sa Talk to the People at hindi ko tatanggapin. Yun ang sabi ni Mayor Digong. Pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Ayun, Karing din yan. Sabi ho ni Digong kay Duque, bakit ka magre-resign? Wala ka namang ginawang kasalanan. Yan po ay matapos na i-report ng COA o ng Commission on Audit, yung pong kanilang trabaho, mag-audit. Medyo pinatsudahan pa ho ni Mayor Digong itong Commission on Audit. Pakinggan natin. Medyo nilabhan ng konti ni Mayor Digong ang COA. Papel-papel na hindi masyado matakompleto hindi completion sa paperwork. Pag magkano ang COA, sabi nila sa deficiency na gano'n, hindi masabihin na deficiency na ninakaw mo yung pera. Deficiencies in producing the necessary documents to complete the story. Imposible magnakaw ka ng 67.3. Okay, narinig po ninyo. Wala na. Tapos na ang kaso. Kinlear na, literally, ni Digong itong kanyang DOH secretary. Wala na kayong magagawa ngayon. Maski na magsisigaw kayo dyan. Maski na kayo maggawa ng maghapong rally, maghapong sumigaw dyan sa Ligarda, sa Mindiola. Walang mangyayari. Tapos na ang boxing. Na-clear na nitong si Mayor Digong, yung tatay ni Samuel Sammy Asentado Gabot. Ang kanyang DOH secretary. Wala na. Ang sabi ni, good morning kay Asentado. Samuel Sammy Asentado Gabot. Great morning to you, sir, my friend and Digital Patrol viewers and followers around the globe. You look great today, kaibigan. Ano ang sekreto mo? Pakibulong mo naman sa akin. Wow. Thank you. Maraming salamat, Sammy. Thank you very much. Siguro nakatulog ng 8 complete hours
Kaya, ha? Yan ang sekreto. Medyo humilik siguro. Kaya namang ayos ang gising ngayong umaga. Alright? Samuel Sami Asentado Gapon. Ha? Isa po ako sa mga silent viewers at watcher na kanyang program which comes to you mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, ha? Monday to Friday, dito sa BSC, dito sa Broad Streamcast Communicators. Asintado, huwag po ninyong kakalimutan. At lahat ng mga palutuntunan dito sa inyong BSC, laan para bigyan kayo ng iba yung informasyon at mga kaganapan dito sa ating bansa. Tinkle Eyes. Yan. Good morning. Forming Pards. Meron lang akong I can't complain. Yung friend ko regarding sa online lending na di naman siya nag-loan. Thanks, Pards. Ba, usong-uso po yan ngayon. Sige, yan po ang masterpiece ng ating kasamang si yours truly o your honor, Ben Paipon. Itong mga online lending, naku, wag po kayong, naku, never niyong pindutin yan. Baka you woke up the following day, meron na kayong utang sa online. Kaya never po ninyong i-attempt na itry o alamin yung hinggil sa online lending. Tanggalin na po nyo sa inyong computer yan o sa inyong cellphone. Kung makakakita kayo ng application na online lending, alasin na po ninyo yan. Thank you so much, Tinkle Eyes. Good morning. Nasaan kaya si Lides? Hindi ko pa naririnig na nag-greet si Lides. However, I'd like to say hi to Lides Baisa, alright, Baredo, who's watching from Taytay Rizal, and likewise to our dear mother, Mrs. Regina Abeles Viuda de Baisa, at kay Atami Juanilio. Magandang umaga sa inyo dyan. Inunahan ko na kayo. At ganun din, magandang umaga kay John and Techi Baredo, dyan sa Taytay Rizal. At and family, yung mga taga ISC compound, yan, kamusta kayo dyan? Who's taking their break ng mga sandaling ito, and to make their break productive, and more informative, sabi nga po, they make it a point to watch and listen to the program dito sa Digital Patrol. Hello to Maxi Baredo. Good morning, good morning, good morning. Sa kanyang brother na si Mark, watching from Thailand. Oy, kumusta kayo dyan? Mark, balita mo nga ako ng hinggil dyan sa influenza ng COVID-19 dyan sa Thailand. Ang sabi ni Kasami Gabot, matindi ang padrino ni Duque na dati ring presidente at laging binibiro ng Tatay Digong na ipakukulong o ibabalik uli sa kulungan niya sa ospital. Ayan, perhaps you know whom Sami Gabot is referring to. Alright. Sabi ni Tinkle Eyes, sinend siya mga demand letter. Tanong lang niya kung legit ito. Yun ang kanyang katanungan. Kindly pass it on. Sami, baka makatulong ka kay Tinkle Eyes. Tungkol dito sa bagay na ito. Abay, pinadalhan ng demand letter nung online lending. Abay, hindi naman daw nangungutang. Lintok na buhay ito, maniwala ka. Hindi pa tamaan ng COVID itong mga tinamaan ng magaling na ito. Itong mga ang opisyo ay itong online lending. Makatinamaan kayo ng magaling. Alright. Ganong oras biganap ng alas 10:20 na po ng umaga. From Mercedes Ong,
Sabi ni Mercedes Ong, good morning po. I'm watching from Caloocan City. Thank you so much, Madam Mercedes Ong. Long time no hear. Anyway, I'm happy you're back. I'm happy you're back watching the program, Miss Mercedes Ong. Okay, what else is new? Okay. Now, bigyan ko po kayo ng mga karagdagang mga balita. Alright. Ngayong araw na ito ay isusumite ng mga bumubuo ng Metro Manila Mayor's Council ang kanilang rekomendasyon sa IATF. Would it be pagpapalawig o pag-extend pa o itong pagpapaluwag ng ating status ng kwarantina dito sa National Capital Region? Well, sa panig ng ating mga business sector, ng ating mga economic managers, ang gusto nila kung i-maintain ng ECQ ay medyo paluwagin naman. Paluwagin yung trabaho, yung pagkita ng konting barya, sabi nga po ng ating mga kababayan, upang mabuhay. Yan po ang kahilingan ng mga mayors. At kahilingan din, of course, ng NEDA, ni Secretary Carl Chua ng NEDA. Pero on the contrary, ang panukala naman ng mga nasa health sector, hindi. Kailangan na ituloy pa itong ECQ dito sa National Capital Region. Kung ating ibabatay o ang magiging gauge ay yung pagtaas o patuloy na pagtaas ng kaso ng mga kaso ng COVID dito sa National Capital Region at ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga dinadala sa pagamutan plus yung mga itinatayong mga isolation tent sa mga compound ng mga pagamutan kasama na ang Lung Center of the Philippines. So, tiyak palaluwigin. Palalawigin ho yan. Kung ang magiging yardstick ay itong aking binanggit. Yan din ang laging inire-report ng itong Okta Research. Mga profesor po yan, hindi mga doktor. Sila ito nagre-report na tumataas ang kaso. Tapos makarinig tayo ng confirmatory report coming from DOH na tumataas din ang kaso. Patay kang bata ka. Pag narinig yan ni Mayor Digong, ano palagay ninyo? Ang sasabihin ni Mayor Digong, kabayaan po natin sapagkat siya ang mag-a-announce. Will there be an extension nitong ECQ o merong pagpapaluwag nitong quarantine status dito sa National Capital Region? Yan po ang katanungan. And yan po ang $69 question. Malapit na po. Tabihan na po natin. Matter of days na lang. Malalaman ho natin kung patuloy tayong nakanganga sa loob ng ating mga tahanan at tayo'y makalalabas ng ating bahay at kung palalawigin itong quarantine status sa National Capital Region, isama na natin ang Cavite at Laguna, sus Mariusepo, meron bang o ipagpapatuloy ba itong pagbibigay nitong ayuda? Yan ang katanungan. Bueno, ang sabi ho ni Digong sa kanyang Talk to the People program kagabi, muli, ang sabi niya, "Hoy, magpabakuna na kayo!" Time in the air, sir. So it changed this lifestyle of the people of Europe at that time.
Now, this is worldwide, so it has changed the lifestyle of everybody in this planet. Gone are those days. Wala na yun. Dumating na ang panahon, matagal pa to. Itong virus na to will just circulate in the air for years. So itong mask, itong limited social contacts natin, nandiyan na yan, yung distancing at sa bahay, hugas. Ganun na ang buhay ng Pilipino, I think, for the next how many years. Hindi na mawala yan. Yun ang style. Okay, ho. Ang coronavirus will stay with us in the next many, many more years. Yan po ang binanggit ni Digong. Kaya naman, natural. Ha? Karamdaman na yan eh. Parang trangkaso. Alam niyo, sabi ng mga taga Alberta, Canada, yung mga doctors doon. Ha? Influenza lamang yan. Flu. Trangkaso. Yan ang ating nararamdaman na COVID na yan. Yan ang sabi. Anyway, sabi nga, mga gilo kong mga tagapakinig, let's look dito sa ulat sa atin. Nagbigay ng balita itong Pinoy Hour. Let's find out kung ano itong mga balitang ito. John, sabi nga, I'm sure na nanonood si John. Sige nga, sandali. Ito na. Ito na. Wala pa. Anyway, hinggil po ito sa COVID. Maging sa Alberta, Canada, meron pong mga COVID cases na iniulat ang Pinoy Hour. At I hope I can locate from John John's page yung hinggil sa balita diyan sa COVID-19 sa Alberta, Canada. Indeed, meron sa Alberta, Canada, pero despite of that, ay patuloy yung kanilang normal na pamumuhay doon. Twinkle Ice, meron sa yung query, si Asintado. Kindly, pass on the problem to Sammy. I believe na Sammy could be of help, big help to you. Twinkle Ice. From Uma Baisa, wow, first time I actually agree with Mayor Digong. Hehehe, ang sabi ni Uma. Yan, thank you. Reaction from a senior nurse from Montreal, Canada. Yung binanggit ni Digong na magpabakuna na kayo. Yan. First time na agreed with Mayor Digong. Maraming salamat. Now, ang oras po ganap ng 10:30 ng umaga at welcome sa last 30 minutes of the program Digital Patrol. Dile, y'all, mile, pe mai. Nako medyo malungkot itong balitang ito, mga gilukong mga tagapakinig. Alam nyo, kapag ganitong mga panahon, lalo na't papasok na itong bare months, binibigay na yung kalahati ng tinatawag na cash gift para sa mga empleyado. Actually, as early as May or as early as June, binibigay na yan. Pero blame it dito sa COVID-19, wala. Alam niyo po, ang sabi ni
Ginoong Sergio Ortiz ng employees group dito sa ating bansa, mukhang malabo na maibigay yung kalahati sa 13th month pay ng mga employees. Ito'y dahilan sa, apparently, malaking pagkakalugi ng mga negosyo. At ito ay dahilan, as you very well know, ay dahil sa pandemic. Yung mga micro businesses, marami nagsarado eh. Yung mga small businesses, yung mga medium, mabibilang mo lang naman sa iyong daliri kung ilan yan, at maging yung mga large na mga business. Pero apparently, yung mga micro businesses, ang small businesses, malabo pong makapagbigay ng kalahati itong tinatawag na 13th month pay. Hindi ho ba? I agree with Mr. Sergio Ortiz's observation when it comes dito sa pagbibigay ng kalahati ng 13th month pay. 50% micro. Yun yung nakaraan hirap na hirap yan doon sa 13-month pay dahil mahigit kalahati. Sarado na nga ayaw na nga paibigin nga ng pautang, ayaw na kumutang na tatakot ng masalong pa na obligasyon ngayon, ilan lang yung, alam mo, na 90% micro, yung mga 8.5% yung small, 1% lang naman yung medium, tsaka wala pong 1% yung large. Yung pa ngayon, kaya pa siguro. Pero yung majority, hindi naman kayang mag-advance na kami. Noon, nagkampanya kami nag-advance. Halos lahat. Sumunod naman. Ngayon, hindi ko alam. So, maraming hirap na talaga. Yun, ho. Marami ho talagang hirap na talaga. And you can blame them. Yung mga negosyante, yung mga micro businessmen, yung mga business falls under the category nitong micro, yung maliliit na mga negosyo. Wala ho. Mukhang kabaligtaran doon sa naging pahayag ng ating pamahalaan na mukhang merry ang Christmas. Palagay ko baka huwag naman sana. Baka magkaroon tayo ng tumanggap tayo ng rekomendasyon o suggestion na wala mo ng Pasko this year. Maging ang pamahalaan, wala ng pera daw. Ba't kaya nag-resign yung secretary ng budget and management? Ba't kaya? Well, of course, may dahilan ho yan. Ay, Pilipinas kung mahal, sabi nga po. O kayong mga taga Batangas, yung malapit po dyan sa umuusok muling Taal Volcano, kaingat ho kayo. Pag-ingat at upang makaiwas dito sa smog dulot nitong sulfur na humahalo sa hangin na nagmumula diyan sa Taal Volcano. Masama po yan sa ating kalusugan. Ito po ang babala ni Dr. Hanairo ng lokal na PBOLCS diyan sa lalawigan ng Batangas. Mag-ingat sa smog. Mag-ingat po tayong lahat. Well. Still, ang big question na ngayon po ay hanging at hinahanapan ng katugunan. Marami pong mga spekulasyon na baka e-extend itong si Digong, itong ECQ, pero milder in nature
Pag sinabi mong milder, ECQ nga, pero walang ayuda. Hindi ba't ang sabi ni Digong noon, wala ng pera. Pero suddenly, nagkaroon ng pera. Ayun, ipinamigay. Ang question naibigay bang lahat? Yan ang malaking katanungan. Kapag medyo nagkakabiga ng ayuda, marami nagsasabi na kami hindi nabigyan. Ilang kaya magsasabi na hindi nabigyan? Good morning, Captain Sel. Ang bati ni Merly Ledesma. Magandang umaga sa iyo likewise, Merly. At from Melito, militante, nakuha mo na ba yung 1,000 na ayuda, Melito? Ang sabi ni Melito, simula kahapon hanggang ngayon, nakabenta na ako ng 85 buhay na manok. 100 pesos presyo sa buhay na manok. Mura. Tumitimbang na 2.5 kilos bawat isa. Kumita na ako ng mahigit 20,000. Congratulations, Melito. Hindi na kailangan ni Melito ng ayuda. Palagay ko si Melito pa maaari magbigay ng ayuda. At yung kanyang ibinebentang manok na buhay, sangayon kay Melito, meron pang kasamang libreng papaya, malunggay, dahon ng sili, luya at lemongrass. Napakagandang paraan upang mabuhay. At the same time, nakakatulong. Bibili ka ng manok, hindi mo na kailangan bumili ng ingredients. Kasama na diyan sa manok na buhay na ibinebenta ni Melito. Kompleto ricados. Uuwi ka, dala mo na ang manok, dala mo pa yung isasahog. Ano pang hahanapin mo? Hindi ho ba? Samantalang magkano ang kilo ng manok ngayon? Alam niyo, pinakamaliit na manok sa grocery, ang halaga ay naglalaro sa 150 to 160 pesos. Maliit na manok yan na natulog sa yelo. Yung manok, etong kay Melito, buhay, tumitilaok. At yung maganda pa, yung dugo na makukuha mo dyan, pwede mong isama sa tinola. Hindi ho ba? Good morning. Naalala ko yung tinola. Galing magtinola itong si Gerald Garcia. Good morning kay Gerald Garcia at sa kanyang may bahay na si Megay. Good morning. Sa kanilang anak na si Tiffany at sa kanilang mother na si Abby Garcia. Magandang umaga sa inyo, Yun. Palagay ko, makakahigop tayo ng sabaw ng tinola nito. Namimiss ko na talaga yung tinola na merong sariwang dugo mula sa manok. Wala, bihira ka na makabili ng buhay ng manok ngayon. Kung malapit lang ako rito kay Melito, tiyak na every once a week, bibili ako ng buhay na manok kay Melito. Kompleto, ricados. Yung 100 pesos ko, kompleto na. Pang tinola na. Kompleto na. Libre papaya, malunggay, dahon ng sili, luya at lemongrass. Pero kasi dito sa Metro Manila area, we live at the mercy ng mga pagkain na naligo at natutulog sa yelo. Ganun po ang labanan dito. Kaya blessed are those sa mga lalawigan na kung saan lalagay ang bingwit doon sa tubig after several minutes. Pag-angat ng bingwit, noon doon na yung huli. Ang sabi ni Mirna Alcid Sikihor, mas masarap na tinola o itinola yung native na manok. Wow, coming from Mirna. Pero may katigasan yung native na manok, Mirna. Kailangan medyo pakukuloan mo ng medyo may katagalan. Pero what I'm saying, yung ikaw ay mamimingwit ng isda sa mga probinsya, yan. So may Kamsur, maraming mga
tubig dyan eh. Mga kailugan na maaari kang mamingwit. Hindi ba, Mirna? Ha? Ang sarap sigurong ihaw yung sariwang isda. Ha? Naalala ko pa nung araw, nung buhay pa yung aking dear father, ha? Si Colonel Arcadio Baisa ng Philippine Constabulary. Sinama po ako ng aking father diyan po sa ilog sa may baryo diyan sa Ilagan, Isabela. Namingwit ng isda yung aking father, no? Yung aking dear father, nang huli ng mga hipon. Abay, tumatalon pa po yung hipon na kanyang nahuhuli, inilagay niya doon sa palayok. Palayok ang daladala namin eh. Nilagay yung tumatalong pang hipon, nilagyan ng isda, yung nahuling isda. Abay, nilagyan ng kamatis na wala na, hindi na hiniwa, basta piniga na lang ng aking father eh. Nilagyan ng tubig, may baon kaming tubig eh, panluto, at kanin. Aba, tumatalon yung hipon, tumatalon yung isda. Habang niluluto ng aking father, nararamdaman siguro yung init nung nagbubot sa palayok. Eh nung maluto, ang sarap ng sabaw. Sipin niyo, wala nang hugasan naman. Pero ang siste, hindi na inalis yung laman loob ng isda. Yung maliliit na hipon, wala na. As is, nang hinigop naman. Patay kang bata ka. Sabi ni Melito Militante, napakasarap po kasi sa pakiramdam ng makatulong sa kapwa. Makita ko lang masaya ang mga kababayan ko, kumpleto na ang araw ko. I'll salute you for that, Melito. Parang community pantry din, nakakatulong sa kapwa. Yun po ang espiritu ng panahong ito. Sa gitna nitong COVID-19, kailangan yung ating pagsasama-sama, pakikiisa sa ating pong mga kababayan. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Malaking bagay na yan. 100 piso, meron ka ng isda, meron ka ng kompleto ricados na panahog. At kung medyo ibabudget mo pa yung pagkain, yung tinola ay maaring tanghalian, maaring hapunan din. Hindi ho ba? Ganun po ang buhay ngayon eh. Konting higpit sa ating sinturon. Pero ang oras po ay ganap ng 15 minutes bago sumapit ang 11 ng umaga. Ano ang masarap na pananghalian ngayong araw ng Martes? Dito po sa aming maliit na kusina, mukhang mag-iihaw ng bangos na pinalamanan ng kamatis, sibuyas, at iihaw. Sarap niyan. Ano po? At ang sausawan, toyo na may kalamansi. Okay? Ang sabi ni LB, okay? Good morning, Be, again. Melito, ang sabi ni LB, naghihintay na ang mansion mo sa heaven. Wow! Yun ay mula kay LB. Ayun. Mga gulo po mga tagapakinig. Yung may mga ginintuang puso. Tiyak na merong espasyo doon sa tinitirhan ng ating poong may kapal. Pero stay put, Melito, and I hope na marami pa tayong mga kababayan na iyong matutulungan. Thank you sa lahat ng ating mga kababayan. I know there are plenty of Melitos around us na apparently ay tumutulong sa ating mga kababayan. It's a good thing na si Melito ay isa sa maraming mga subscribers ng Digital Patrol kung kaya't ating pong naka-chronicle
yung kanyang ginagawang tulong sa ating mga kababayan. Now, si businessman Joey Concepcion, ang Presidential Advisor on Entrepreneurship, meron pong nais na ipaabot sa ating mga kababayan. Iparating sa ating mga kababayan, hinggil po naman dito sa COVID-19 pa rin. Pakinggan natin si Secretary Joey Concepcion. Good morning, Secretary Joey. So, nung about 3 weeks ago, sinabi sa akin na kailangan mag-shutdown tayo, mag-lockdown tayo na maski konting mga ilan linggo, no? And nakita nila na maabot tayo ng 15,000 cases, no? So, yung prediction nila, talagang halos tinamaan ng weekend, halos 14,600 cases. So, buti naman sinunod na ang advice ng OCDA na 2 weeks, no? Pero, syempre, nahihirapan lahat ng mga negosyante at halos yung close open na economy hindi maganda para sa mga negosyante. Pero nakikita natin kasi medyo malapit na tayo sa fourth quarter. Kung tatamaan tayo sa fourth quarter, ilang taon na to, malubhang mangyayari kasi halos lahat ng mga negosyante bumabawi dyan sa mga lugi nila sa ibang, especially yung lockdown sa first quarter. At yung consumer spending at election spending, siyempre dadagsayan dahil sa Christmas. At yung baka masira yung kumpiyansa ng mga negosyante pagtawid nila sa 2022. At biro mo, lockdown tayo sa Christmas. So, maganda na rin nag-lockdown tayo sa August. At tiyempong-tiyempo, dito lang, mas lumalakas itong Delta. At nakikita natin itong Delta, ibang klase talaga to. Mas highly transmissible. So, yun, no? At talagang ang bilis niya ng paglakas. No? So, ang mangyayari dito sa whether ma-extend or not, depende yan sa paningin ng mga IT at dito sa mga numero na lumalabas. No? Kung talagang nagplaplato na to at babagsak, then maganda mangyayari. Baka hindi na extend yung ECQ at or yung sinasuggest din namin sa IDF na tignan natin, baka pwede natin paluwagin yung mobility ng mga vaccinated kasi yung problema dito, yung mga unvaccinated, dito sila yung tinatamaan. Okay, si Secretary Concepcion sa kanya pong naging pahayag na he's giving due emphasis dito sa ating mga kababayang nabakunahan na. At he accepts whatever IATF decision would be. Would it be pagluluwag nitong ating quarantine status after the 20th or on the 21st day ng August? Or will it be a continuance nitong ECQ dito sa National Capital Region? Well, as you very well know, ito pong ECQ ay ang supposed to be ay last resort na maaaring i-adapt ng isang pamahalaan laban dito sa COVID-19. Ang sabi ni Melito, ulam ko po, nagluto ako ng 3 kilo na sinaing na tulingan. Malambot, pati tinik. Nagbigay na ako sa mga kapitbahay ko para may ulam na rin sila. Thank you. Alam nyo, paborito ko rin yan, yung sinaing na tulingan. Pakasarap po yan Lalo na kung medyo igagataan mo pa ng konti. 3 kilo, ang dami niyan. Thank you, Melito. Maraming salamat. Keep on doing that. Maraming salamat. Now, ang sabi ho ni Secretary Concepcion, sana hayaan na magkaroon ng movement. Itong, ang sabi ni Presi, ng Dallas, Texas, sarap. Ayan, palagay ko namimiss ng mga taga yung Estradas diyan sa
Texas, USA, yung sinaing na tulingan. Sarap niyan. Ha? Okay, kami naman dito, inihaw na bangus na pinalamanan ng kamatis, sibuyas, at iba pa. Ha? Alright. Bueno, aminado at welcome yung idea na pagpapalabas sa ating mga kababayan kung sakasakali po at palulugitan o palalawigin itong ECQ. At yung mga hindi pa nababakunahan, sang-ayon kay Secretary Concepcion, medyo higpitan na makalabas ng kanilang bahay. Pero again, Secretary Concepcion, uulitin ko, ito ay konforme sa paniniwala ng ating mga kababayan. Sana ay hindi maging batayan itong paniniwalang ito because alam mo, buhay ang pinag-uusapan dito. Mahirap na ikaw ay magpabakuna na medyo mabigat sa iyong kalooban because you will bring it with you, sabi nga po. Sapagkat kung in doubt ka sa isang bakuna, abay magiging problema yan, iisipin mo yan, and that would result dito sa tinatawag na mental problem. Maniwala ka, yung meron kang iniisip, hindi ka makakagalaw, hindi ka makakatulog, tiyak na problema ka ng husto. Well, wala na po tayong sapat na oras, no? We came to a point wherein, again, I'd like to say maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Ang sabi ni LB, gusto ko rin iyan, yung sinaing na tulingan. Si Tami, masarap magluto niyang tulingan. Ang sabi ni LB Baisa Clemente ng Montreal, Canada. God bless the Philippines and God bless the entire world. Yan po ang pinaabot ng aking mga sisters, both here and abroad. Maraming salamat. And, thank you so much, Melito. Thank you. God bless us all. Maraming salamat. Thank you so much kay Nash. Maraming salamat kay Semanita at sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Do stand by for the next program ni Ms. JC Bautista dito sa BSC, Broad Streamcast Communicators, ang buhay online. At stay safe and healthy always. At Diyos ti Agnina. Join me again tomorrow, God willing, sa isa pang edisyon ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Ako po si Sel Baisa nagsasabing, love you more, 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.